Christ. Good morning po sa inyong lahat. Good morning po, Father. Pakibati muna mga katabi natin good morning. At kapansin-pansin po na medyo mas maluwag tayo ngayong 8 a.m. Perhaps some of us are preparing for the 10 a.m. Mass for the nuncio, no? Sa harapan kung napansin ninyo, nauna na ang Holy Father. Nasa may pintuan na ang Santo Papa, no? Nandun yung kanyang tawag doon, standee, no? Ni Pope Francis, because it is a mark of representative coming to our parish this morning. At bago po ang lahat, baka makalimutan ko, kung naalala ho ninyo, maybe 2-3 weeks ago, tayo po ay nag-welcome sa mga bagong bahagi o miyembro ng ating pamilya dito sa Our Lady of the Assumption. Meron tayong mga seminarista from San Carlos Seminary, pero dalawa lang sila noon, nauna si Brother Romel at si Brother Ronald. At nandito na yung kanilang isa pang kasama. And so let us welcome Brother Jerwin Regala from San Carlos Seminary. This time, yung isa last time, taga Cabanatuan. Yung isa taga Nueva Vizcaya. Abay, pumunta tayo sa sariling atin. Si Brother Jerwin ay taga Manila, sa Makati, from the Archdiocese of Manila. And so, welcome Brother Jerwin. At tamang-tama kasi kahapon pa ho kami maraming inaatupag. Sabi nga ni Brother kanina, Father, masyado kang aligagaya yata ngayon. Ano? Ay talaga ho, alas 5 pa ako gising. No? Alas 5 pa lang dahil andito ang mga taga TV Maria and of course some of our guests for this morning's celebration. Talaga hong darating sa punto ng buhay natin na mapapansin tayo ng mga tao na ang dami nating ginagawa. May mga miyembro sa pamilya natin na tinatawag na mga taong aligaga talaga. Alam nyo kung sino sa pamilya ninyo yan. Yung pinaka maraming ginagawa, malikot, kung tignan natin, aligaga, busy. And minsan, sasabihin nung iba, alam mo, ang dami mong ginagawa, ang sipag mo naman. Buti sana kung yun nasa isip din, no? Yan ang hinahanap nating leader. Pag nagtanong tayo, sino ba yung isang leader na hinahanap natin? Isang magulang, isang nakatatanda, isang namumuno, ang gusto namin masipag. Masipag sapagkat maraming kailangang gawin. At yun ang pinagdadasalo natin. Ipagdasalo ninyo ang mga leaders ng ating simbahan, ng ating gobyerno, na tunay na maging masipag. Pero hindi lang sila, tayong lahat. Ang kasipagan ay tanda rin ng pagiging tunay at mabuting Kristiyano. Dahil tandaan natin, lahat po tayo tumanggap ng misyon nung tayo ay bininyagan. May misyon tayo. Kung may misyon tayo, bawal ang tamad. Dapat may ginagawa tayo. Kaya nga sa ating unang pagbasa, naghanap ang Panginoon ng mga taong magliligtas, magtatrabaho sa kanyang kawan. Saang mabuting pastol, sabi ng ating salmong tugunan, the Lord is my shepherd. At ang mabuting pastol, hindi tatamad-tamad. Hindi niya pinapaalagaan sa ibang tao ang kanyang mga tupa. Hindi niya lang pinapanood at pinagmamastan ang mga tupa habang pag-alagala at paikot-ikot lang. Siya mismo ang kumikilos. Hinahanap niya ng mainam na pastulan. Dinadala niya sa mga ilog at batisan ng kanyang mga tupa. Nagtatrabaho, hindi tamad. Pero mga kapatid, sa ebanghelyong narinig natin, may kabilang mukha din, yung pagiging pastol. Sabi ko nga last time, kung naalala ninyo, lahat ng sobra, kahit mabuti, masama. Amen. Lahat ng mabuti, o lahat ng sobra, kahit mabuti, masama. Kaya yan ang pinaalala ni Kristo sa kanyang mga alagad sa ebanghelyo ngayon. Pagkatapos nilang magturo, magpagaling, magpakain, tumulong sa mga nangangailangan, bumalik sila sa Panginoon at ang sabi nila, Lord, mission accomplished. Diba lahat naman tayo? Yan ang huwag niyong kalilimutan. Tuwing may natatapos tayong isang mission, tuwing meron tayong na-accomplish, huwag kang makakalimot bumalik sa Panginoon at para sabihin, Lord,
Ginawa ko na po. Pero dapat yung ginawa mo, yung gusto niya. Hindi lang yung gusto mo. At ito yung maganda at pangalawang mahalagang tandaan natin. Sabi ng Panginoon sa mga alagad niya, ngayon, maghanap kayo ng ilang na lugar. Magpahinga kayo. Siguro akala ng mga alagad, bibigyan ulit sila ng trabaho. Hindi. Ang sabi ng Panginoon, magpahinga kayo. Yan ang gawin ninyo. Kaya yun yung kabilang mukha ng pagiging mabuting leader, mabuting magulang, mabuting pastol. Marunong ding huminto, magpahinga. Sapagkat hindi mo kaya lahat. Hindi ikaw lahat. Alam ho ninyo, sa pagkatapos na aking pagninilay, dahil susunduin namin ang nunso, parang ang layo-layo naman dyan lang sa Quirino. Baka ho kayo, pagtapos magsimba, pwede kayong mag-stay at mag-welcome din kay nunso mamaya. Naka-live din naman yung ating 10 a.m. Mass. Alam mo ninyo, dati nagmimisa pa ako sa Mega Mall. Sa TV Mass, Channel 9, dati noon, saka sa CNN. So isang araw ho, habang naglalakad ako sa Mega Mall, may lumapit sa akin, nakasalubong ko matandang lalaki. Sabi niya, "Are you Father Hans?" Sabi ko, "Yes po." "Nako, Father, nagsisimba ako lagi sa'yo, pinapanood kita." Tapos sabi niya, "Linggo-linggo kitang pinapanood at sinisimbahan. Linggo-linggo." Sabi ko, nang bobola to. Linggo-linggo daw, once a month lang ako doon. Linggo-linggo daw. Kaya kayo yung pambobola nyo, magpapahamak din sa inyo talaga. So natawa na lang ako anyway, sabi ko, "Salamat po." Sabi niya, "Alam mo, Father, natutuwa ako sa'yo pag kinukwento mo yung nanay mo." Sabi ko, "Kayo tuwang-tuwa, nanay ko, inis na sa akin. Ikaw kinukwento mo pa ako, sinasama mo pa ako doon." Alam niyo po kami magnanay, malambing naman ang aking nanay, nagkukulitan din kami kung minsan, pero nagtatalo rin kami ng madalas. Isa ho sa mga madalas namin pagtalunan, marami ditong mga nanay, mga babae, makakasagot kayo dito. Isa sa mga pinagtatalunan namin, bakit kayong mga nanay, pag nagdadala kayo ng bag, kung hindi ang laki-laki, ang bigat-bigat, magsisimba lang naman. Kaya minsan aalis kami, ang laki-laki ng bag. Sabi ko, "Ma, saan ka ba pupunta? Ang laki-laki nito, mag-overnight ka ba?" Sabi niya, "Tigilan mo yan, bitawan mo yan. Hindi naman kita ang pinadadala niyan." Pero alam mo ninyo, tayo nagagalit sa kanila. Pero pag nagtanong ka naman, "May Vicks ka?" Meron. "May biskwit ka?" Meron. Lahat naman ang hingin natin, nasa bag niya. Pero nagagalit tayo, ang laki-laki. Kasi nga iniisip niya kung anong kakailanganin natin. Pero alam mo ninyo, sabi ng nanay ko, "Bitawan mo yan. Hindi kita pinapadala niyan. Hindi sa'yo yan." Sa pagkapatuloy ng misa natin, magandang pagnilayan natin yon. Nakikinig ka ba sa Panginoon? Pinakikinggan mo ba siya kapag sinasabi niyang, "Tigilan mo na yan. Bitawan mo yan. Hindi naman para sa'yo yan. Ikaw tuloy ang nahihirapan. Ikaw tuloy ang nasasaktan. Hindi mo kaya lahat. Hindi ikaw lahat." Ang mabuting pastol, ang mabuting magulang, ang mabuting leader, masipag, pero nagpapahinga. Hindi masamang mapagod. Huwag lang tayong titigil maglingkod. Amen. We all